Welcome po muli sa Reyes at Tipen Farm. Ayan, so sa video po na ito, magdidilig po tayo ng mga tanim nating dragon fruit. Ayan, no? So mga February po ngayon, 2025. Sobrang init po ng panahon, talagang walang ulan. So ilang weeks na walang ulan, no? So napaka-importante po na magdilig po tayo ng mga tanim natin. Ayan, yung dinidiligan ko po yung ngayon is calamansi, no? Ayan. Tapos yung ating mga dragon fruit. So dito po tayo sa pinakaunang farm namin. So ito po yung nasa 30 lang po na poste. Pero nasa mga 8 years na itong mga poste po na ito, no? Sa malapit lang po sa kalsada ito, no? So sa mga bago lang po sa channel namin, dito po kami sa Barangay San Vicente, Burgos, Pangasinan. So bungad lang po ito ng Barangay San Vicente, Sitio Pasausaw. Ayan, so kailangang marami po yung ating ididilig. Kung kaya po sana na 2 beses sa isang linggo, okay na po yun. Pero kung talagang hindi kakayanin ng oras natin, okay na po kahit once a week. Ngayong tag-araw or summer. So diretso po ang pagdidilig natin. Actually dapat January, February, March, April, yan po, no? Tuloy-tuloy po yung pagdilig natin. Kung medyo naulan na ng Mayo, maganda na po yun. Pero kung talagang wala pa rin kahit Mayo, magdilig po tayo, no? So dito po sa Luzon, dito sa may Pangasinan po, usually dyan pag medyo maulan na or nagdidilig po talaga kayo, April pa lang po, may mga lumalabas na po dyang buds. Ibig sabihin yan, may mga konting pahinog na po na bunga sa Mayo. Then sa month of May naman po, napakarami na talagang kanyan, mga buds. In June, napakarami na pong iha-harvest. Then mag-peak season yan ng July, August, no? Yung mga dragon fruit po natin. So sa pagdidilig po ng tanim, talagang didiligan nyo po mula taas hanggang sa baba. So lahat ng canopy niya, yan, mga sanga-sanga po, no? Basain po natin, poste niya hanggang sa ilalim. Ang gamit nga pala namin dito is power spray. So noon po medyo kumita. Ayan, power spray na lang po ang pinandidilig natin. Noon, balde-balde lang po ang pagdilig ko. Yung unang mga taon namin sa dragon fruit farming. So, isang tabo kada isang tanim. So, sa isang poste is 4 na tanim po yan. So, 4 na tabo lang, no? Siyempre, medyo mabigat kasi yung mahirap magdilig. Pero kailangan magdilig, no? So, ngayon yan, power spray na lang po. Pero kung wala kayong power spray, tabo-tabo na lang din, medyo matrabaho nga lang talaga, no? Kung mapapansin niyo po yung lupa, hindi pa masyadong na-maintain yan kasi sa ngayon po nagpapagawa kami ng bahay, medyo busy po tayo sa pagpapagawa ng bahay. Yung oras natin talagang nalalaan doon. Kaya yan, kung mapapansin niyo yung lupa, yan pa rin po yung lupa nung last year. So, dadagdagan po natin yan. So, ang combination po na ilalagay natin yan is yung cow manure, goat manure, tsaka yung carbonized rice hull. So, 3 na lang po ang ilalagay namin. Dati, naglalagay po kami ng yung pinaglagarian galing po sa mga furniture shop. Pero dahil wala kang time na makapunta doon, makakuha, ang available na sa ngayon sa farm namin na naipon namin is yung mga cow manure, goat manure, tsaka yung carbonized rice hull ngayon. Ihahalo po yung 3 yun, din ilalagay po dito sa tanim, kung magdadagdagan po. So, hindi po tatanggalin yung mga lupa na dyan. Kasi magandang lupa na po yun, no? Dadagdagan na lang po natin para maging kapantay po ng hollow block para mapuno po ulit. Kasi isang taon ba naman na dyan yung mga lupa, bumababa po yan sa ulan, ulan po. Dadagdagan lang po natin. Ayan, so kung kaya po na January, February pa lang, malagyan nyo na ng lupa, the best po yan, no? Sa amin, hindi po namin nagawa. So, March,
March 2025, doon po naglalagay ng mga lupa, no? So, gagawa pa rin ng video din yun, yung paano maglagay ng mga lupa, no? So, sa mga tanim. Ayan, talagang as in, marami po dapat ang ididilig natin para, kasi yung sabi ko nga, once a week, usually nga nakakalimutan pa or walang time talaga, nagiging isang beses sa 2 linggo. Pero yun, kung may tao nga po kayong pinagkakatiwalaan, mas magandang magdilig po tayo. Yung ibang farm nga po, pag nagdidilig sila is every other day. So, isang araw lang pagitan, dilig ulit. Kasi may time po sila, you know? And kaya nila. Kung yung lugar nyo naman po, usually yan, Visayas, Mindanao, or yung mga naulan palagi. Kung naulan palagi, wag na kayo magdilig. Pero kung kagaya sa amin na halos walang ulan, magdilig po talaga tayo. Yun nga, sabi ko, minimum is 2 beses sa 1 linggo. Minimum po yun. Pero yung kung kaya nyo every other day, mas maganda na naman po. Mas bibilis po kasi ang pagbunga ng dragon fruit. Tapos, pwede na rin po kayong mag-tipping month of April. Yan. So, mga katapusan ng April, may mapansin po kayo mga matured na mga sanga. Yan. Cut nyo lang po yung 1/2 inch sa dulo ng sanga. Ayan. Parang ito na po yung parang foliar. Parang foliar na po yun. So, maglalabas po yan ng buds. O kaya, yun, bunga, di ba? Ganun po, pag nai-stress yung tanim, nasaktan siya, maglalabas po yan ng bunga. Ganun po yun, no? So, yan. Kung may mga questions nga po lang sa dragon fruit farming na gusto natin pag-usapan, gawin namin ng video, comment nyo lang po sa comment box at pag-uusapan po natin, no? And para na din malaman namin kung saan nakakarating po yung mga video namin, kindly comment naman po kung taga saan po kayo, no? At least alam din natin kung hanggang saan nga ba nakakapunta yung ating mga videos. And pipiliin po namin na tuloy-tuloy na po yung paggawa natin ng mga videos kahit once a week, no? Yan, para naman mga questions, mga tutorials sa dragon fruit farming and yung makikita pa po sa farm namin, mga farm animals, ma-feature din po namin, no? Yan, muli. Salamat po sa inyong panonood at palagi po tayo magdilig ng ating mga dragon fruit. Thank you for watching and God bless to all.